Hello. Uh, Welcome to another episode of The Boys After Dark. Ang guest natin for today's video ang aking sarili. So, this is now the last episode of The Boys After Dark. And honestly, yung plano ko dito sa last episode kasi is parang talk about the idea of what The Boys After Dark is, kung saan namin siya nakuha, at saka kung ano natutunan namin after filming with a lot of people. So, yung idea first, syempre, start tayo sa pangalan, The Boys After Dark. So, ayun nga, yung The Boys, nakuha yun sa, wala lang, funny, kasi yun yung tawag sa amin, na, ayun, The Boys. And yung After Dark naman, parang naisip lang kasi namin na ang dami naming deep talks na napapag-usapan sa gabi na parang wala lang, it would be an interesting subject, I guess, sa podcast. So, ayun. Parang yung goal kasi namin dito sa podcast, to show the different personalities ng mga tao dito sa dorm. Like, parang siguro to give an insight to their life with questions and stuff like that. So, yun lang. Like, parang mapakita yung mga different personalities dito sa dorm. And so, in terms of sa paggawa ng question, eh, nagsa-start off ako sa mga, ano ba, like, sa mga kilala ko na ng tao. Para mapag-usapan talaga. Diba? Parang it's just a normal night na, ayun, nag-uusap-usap lang. So, nag-iisip ako ng parang, at first, nag-start to sa parang anong mga personalities yung gusto ko na mapakita. Yung mga na interesting for me dito sa dorm. And although, I'm sure na hindi ko nga nakuha lahat ng tao na ano ba, like, yung mga different personalities talaga. Like, yung mga tumatak lang talaga sa akin is yung mga I guess yung gusto ko pag-usapan and stuff like that. So, sila yung mga in-interview ko. So, in terms of, yun naman, yung sa questionnaire, whenever I make the questionnaire, I always think na parang ano yung gusto ko na mapag-usapan namin. But, transitioning it naturally. Like, yung parang hindi pilit and stuff like that. So, ayun. So, parang ganun yung goal ko, I guess, whenever I interview dun sa mga tao. And, yung goal ko naman dito sa last episode, parang, I guess, pag-usapan yung mga na-interview individually and parang ano yung thoughts ko during interviewing them. And yung wala lang, yung mga maalala ko about them. Parang a reflection, yung mga natutunan ko rin. So, starting off, yung una kong gusto pag-usapan is si Albrix. So, for Albrix, parang kasi beforehand, tinatanong ko na yung tao kung anong mga gusto nilang topics. Syempre may idea na ako ng gusto namin pag-usapan. Yung mga interesting na feel ko magandang pag-usapan namin. For Albrix, yung naisip ko is kasi dati siyang extern. So, ayun, like parang doon sana magfo-focus. Tapos, yung isa rin is na performer. Kasi palagi siya nagpo-perform dito sa school. So, wala lang, parang dun ko gusto sana na parang mag-revolve around yung questions. Tapos, pinag-usapan ko about him. Pinag-usapan namin beforehand. Like, kung goods ba siya dun sa mga like yung sa topics na yun. Tapos, yeah, goods naman siya. So, first, alam niyo cool dito kay Albrix na parang gusto ko lang pag-usapan. Nung nagkukwentuhan na kami about yung mga memorable experience or mga memorable performance, yung nagkwento siya about his childhood na yung parang
idol niya daw yung ate niya and stuff like that. Wala lang, nakangason ako dun. Kasi like, may mas magaling pa pala sa kanya kumanta na idol niya noon. And ayun, meron din siyang parang cute na story about yung kay basta yung isang band na parang pinapakinggan daw nung buong pamilya niya. Wala lang, napaka-cute nun na yung kahit maliit na bagay, naging parang buong personality niya na ngayon. And yung isa pa is, yung isang tumatak during sa conversation namin dito is yung parang, ano yan, like yung pinag-usapan niya na whenever, kasi tinanong ko kung pag pumunta siya sa stage, what does it feel like? Sabi niya, parang andun pa rin daw yung takot na hindi yan mawawala. Tapos, ayun, na parang hindi niya na-overcome per se. Sadyang nasanay lang siya na pumupunta sa stage and ayun, na-gets niya na yung mga kailangan niya gawin and ayun, kaya siya parang mukhang confident when it comes to performing. I don't wanna parang magtagal each guest. So, parang summary lang naman. So, doon na lang ako. Parang yung mga lessons ko na lang yung papag-usapan ko. So, next is si Zach. Mostly, yung kay Zach naman, dun sa episode namin. Kasi, kami ni Zach, matagal na kaming magkalaro sa Valorant. So, at saka madami rin kaming shows na parang pinapag-usapan. So, yung for this episode, parang, yung idea ko lang have a normal conversation with, parang, ano ba, yung normal dormer na yung nag-uusap about interest and stuff like that. So, parang yun lang yung goal ko for this episode na may pakita yung bang late night talks about random stuff. Not that serious stuff. So, yun yung parang goal ko for this episode. And I feel as though although yun, dun lang yung topic, parang, napakita yung, ano ba, yung gusto ko ipakita sa podcast na to. Na parang, yun, like, may nag-usap kami about random stuff, not thinking about kung saan mapunta yung conversation and all that kind of stuff. Like, parang, yun lang. Chill lang. So, ayun, yung kay Zach. So, for this naman, yung preparation ko is, ang main topic na gusto ko pag-usapan nun is yung favorite shows at saka favorite games. So, basically, doon nag-revolve around yung conversation. And, ayun, nakatagal naman kami na parang chill lang, na walang masyadong kwentang conversation. Pero, ayun, feel ko na-achieve naman namin yung goal na ipakita yung normal conversation. So, ayan, moving on kay Isaac naman. So, before this, kasi yung parang isa ko ring hinahanap when it comes to the guest is yung yung pagiging talkative nila. Na like, yung kayang-kaya lang nila magdala ng conversation on their own and mag-yap lang, kumbaga. So, for Isaac naman, napili ko siya for no particular reason. Alam ko lang talaga na he's the kind of guy na you can talk to anything about. So, nagtanong ako sa kanya, ano bang gusto mo pag-usapan for our interview? Yun, na-bring up niya yung childhood niya na wala lang. And I think na super interesting topic yun kasi lahat tayo dito sa dorm baguhan, like so parang yung conversation namin nag-revolve around sa pag-adjust namin from sa bahay to dito sa dorm. Tapos ngayon mag-a-adjust ulit na from dito sa dorm to magka-college na ulit. Tapos parang napag-usapan na rin namin doon na hindi naman sa iniwanan. Para like mas naging
ano ba, mas lumayo tayo sa mga friends natin sa kung saan tayo galing. Kasi dito na tayo mostly nagsistay dito sa dorm. So parang ayun, medyo nagka-fell off na yung mga dati nating mga friend groups and stuff like that. Especially now na mag-graduate na. So mas lalayo pa. Tapos so nung nandun na yung topic namin parang na-share ni Isaac na nung pandemic daw ayun nag I guess nag-rekindle yung friendship niya dun sa isa niyang friend. Tapos dahil dun nagkaroon na siya ng iba pang friends sa Santiago. And ayun, ngayon may mga recent, ano ba recent? Hindi. Like ano ba, monthly or like I don't know, quarterly meet up sila ng mga friends niya whenever may long break. Tapos lahat sila free, yun nagpumupunta daw sila sa malls and stuff like that. And wala lang, nakakatawa kasi I guess relate rin ako medyo na although hindi na nga kami masyadong nagkikita ng mga friends ko noon, like anytime basta mapagtripan lang at magchancing na magkita kayo, there's always that parang fire, I guess, na friends pa rin kayo. Basta yun lang, may parang yun nga, like sabi ni Isaac nun kailangan lang ng icebreaker. Tapos yun, parang di na kayo, ay parang friends na ulit kayo. And ayun, wala, cool lang kasi ganoon rin ako sa mga dati kong friends sa Discord na kunwari magjo-join lang ako sa call nila tapos manggagago lang ako. Tapos ayun, parang friends ay walang nagbago, I guess. Yun. Wala lang, super cool. Yun siguro yung summary nung conversation namin ni Isaac. So, sa next ko namang nakausap, si Vem na yung next ko nakausap. So, itong conversation namin ni Vem, this was the longest conversation na meron dito sa The Boys After Dark. So, ayun nga, yung conversation ko kay Vem, ayun, super duper chill lang. Yung parang main topic namin dun is yung mga hobbies niya. Kasi nahalata ko na madaming hyperfixations si Vem. Like, madami siyang kung ano-anong ginagawa. So, yung parang 5 main hobbies na tinutukan namin. In-enumerate na namin to beforehand. Before pa nung recording. So, yung 5 music. Music, yung sa gym, pag-gym niya. Kasi pares kami nag-gym like nung mga pandemic ata. Ayan. Tapos yung esports career niya. Tapos yung frisbee career niya. Tapos yung super duper, I guess yung goal niya or like yung dream job niya is yung pagiging dentist. Ayun. So, kaya tumagal I guess yung conversation kasi madami talagang mapag-usapan. Tsaka si Vem super duper yapper. So, ayun. Yung super cool naman na nalaman ko dito sa conversation namin is super duper, I guess, like, ano ba? Palaging down yung parents ni Vem sa lahat ng mga gusto niya gawin. For example, yung sa music, shoutout MC Lim. Yan, may music shop kasi yung family niya. So, kunwari may gusto siyang aralin na instrument, yun. Bibigyan lang siya ng instrument, tapos either tuturuan siya kung alam ng parents niya ng instrument. And mga ganun ba? Like, tapos yung isa pa sa gym. Yung nanay kasi ni Vem mahilig rin sa fitness. So, siya yung nagbayad sa mga gym membership, mga stuff, yung mga ganun. Tapos, yun, pati yung sa Muay Thai rin ata, parang kakilala ata yung ng mother ni Vem yung instructor. Not sure. Basta yun. Pinamuay Thai rin siya. Hindi ko yun sure. Baka fake ating story na yun. I mean, wala na. Ayun. So, tapos yung isa naman yung esports. Esports. Wow. Ito lang siguro yung medyo iffy. Kasi like, hindi super duper down yung parents ni Vem dito sa kanyang esports career. Pero, nung by the end daw, nung kunwari nung nag-qualifiers na daw siya sa yung before SEA Games, man.
nakalimutan ko, basta may tournament na stream. Yung parents daw ni Fem, nandun daw sa kabilang room na nanonood. Ayun, like, nung natapos na daw yung game, pumunta daw doon yung si Fem. Tapos, ayun, habang nanonood pa rin yung parents niya. Tapos, ayun, like, kino-comfort siya and stuff like that. Tapos, binilan pa daw siya nung parang earphones ba yun? Or earphone splitter. Parang, basta yun, yung sa iPhone niya ata. Ayun. Tapos, syempre, yung sa ganun naman ni Vem, sa pagiging future dentist niya, ayun, like, pinupush talaga ng parents niya na i-follow niya yung dream na yun, na kahit anong school yung gusto niya puntahan, puntahan niya lang. Kasi, yun nga, it's for his, I guess, future. So, ayun. Lastly naman, yung sa sports, although maliit na bagay, hindi naman sa maliit na bagay. I mean, yeah, who am I to say? Pero, ayun, like, nung sinabi daw ni Vem na interested siya sa Ultimate Frisbee, ayun, like, may binili daw yung father niya, yung Frisbee, na ginamit dun sa isang tournament dito sa Philippines ng UFO. Ay, like, basta yung Frisbee League. Wala lang. Like, yung mga ganun So, doon mo talaga makikita na super duper, ano ba? Hindi ko talaga maisip yung word. Kasi may ginagamit kami nun Super duper, ayun na lang, down ng mga parents ni Vem sa mga kung ano mang hobbies niya. Tsaka, hindi lang naman yun. Madami pa daw. And, mapapag-usapan namin yun sa episode. Wow. So, ayun. Next naman is JB. So, for JB, matagal ko na kasi siyang, friend. Ayun, so, at saka, I know him na super duper yapper niya. Like, madaldal siya. So, ayun, so for this episode naman, yung parang idea ko, or yung parang plan ko pag-usapan is yung parang double life niya. I guess na meron siyang inaaral dito sa school, tapos may inaaral pa siya for his competitions. And, yun, like parang, nagtatanong lang ako for insight dun sa experience niya sa pagiging, ano yung term ko ginamit na? Extracurricular boy. Na, ayun, like, parang dun lang revolve yung story. Yung conversation namin. At saka yun, like, nakakatuwa dun kasi, alam mo talagang, although mahirap nga, madami siyang binabalance, masaya naman siya. Kasi, na-pursue niya yung passion niya na yung mathematics nga. Na, ayun, like, nakakatuwa rin na, dati pa lang, super duper interested niya na sa mathematics, at saka sa compete and stuff like that. Tapos, ayun rin, nakakatuwa rin na may isa siyang story about yung sa father niya na, ayun daw, like, palagi daw siyang binabaog when it comes to yung parang family game night nila na pang-review sa kanya sa mga competitions. Like, palagi daw siyang tinatalo sa math. So, ayun, kaya nagsa-strive siya to be better. Ngayon, ayun, magsa-summer camp na siya for IMO. Hopefully, IMO. So, ayun. So, yun si Mr. Tapon Luzon. Shout out, Tapon Luzon. Sa area stage. Amazing. Or national stage. Hindi ko sure. Pero ayun, like, nakakatawa rin na hindi daw masyadong, I guess, nababother si JB sa mga work niya sa school mismo. Kasi, like, although meron nga, nafe-feel niya nga na may pressure kasi, ayun nga, like, ayun, ina-expect na palagi niyang alam yung sagot. Ayun, gets niya naman yun, pero it doesn't really bother him daw. Pero, ayun, angas nga nun I mean, makapal talaga mukha ni JB. So, like, yun lang. So, next naman na nakausap ko is si Ayman. So, for Ayman, syempre, siya yung SSG president. So, naisip ko na magandang personality rin yun kasi, one of a kind
na personality yun. One every year lang yun na masasabi mong president ka ng SSG kasi the next year most likely magka-college ka na. So like isa ka lang talaga sa buong campus. Ayun. So for our conversation naman, natutuwa ako yung naangasan ako dun sa conversation namin is ayun, like madami siyang nasabi na parang insights sa SSG mismo, ay sa SC, sorry, yun pala yung tamang term, sa SC mismo na, ayun, like, kung anong nangyayari sa loob, and kung paano niya hinahandle, and yung mga yun, ako naman na-admire ko na yung dedication niya to serve, even though it's not, like, mandatory for him to serve. Like, kunwari, Pisay student ka, wala naman nagfo-force sa'yo na maging leader, di ba? Choice niya na maging leader. Tapos, ayun, like, nung start daw medyo against pa yung parents niya sa pagiging, sa mga leadership roles niya. Kasi daw baka makisabay sa studies niya. Pero, ayun, like, pinilit niya na lang daw. And by the end, pinupush naman na daw siya na they're okay with it naman na daw. So ayun, like yun talaga yung medyo dun sa episode na yun parang hindi ko lang talaga wrap around, I guess. Hindi pa sa wrap around. So hindi ko lang talaga nafi-feel yung need to serve na yung wala lang, yung to serve, without anything in return. Although ganun nga dapat, 'di ba? Ganun naman dapat lahat ng actions mo. Wala lang. Yung sa kanya kasi nakikita ko kasi na minsan super nahihirapan na siya. Pero kinakaya niya talaga para sa school and stuff like that. Ako kasi medyo wala ko yung responsibility. So parang like for me hindi ako super responsible na tao. So parang feel ko na hindi ko kailangan na or hindi dapat ako yung nag-initiate ng leadership roles. Ay, ano? Basta hindi ko trip maging leader. Tsaka hindi ko rin deserve. So ayun. So parang wala lang. Medyo cool na nakausap ako ng yung super opposite na gustong-gusto maging leader. Tapos, yun. Madami rin kami pinag-usapan and just watch the episode. Ayun. So, next na is Jorens. So, for Jorens, nung namimili kasi ako ng candidates na kausapin ko is, isa siya sa mga tumatak for me kasi, ayun, palagi siyang nag-host sa mga events dito sa Pisay. And, wala lang, like, feel ko, I wanted to know more about him, and his thought process, and, how he works. Kasi, parang, ina-admire ko na yung bravery niya when it comes to hosting. Kasi, for me, nahihiya ako. Pero, siya parang walang hiya talaga. And, yung napag-usapan naman namin ni Jorens, parang TLDR. Ayun, parang for him, meron pa rin daw yung hiya. Pero, ang ginagawa niya, gumagawa daw siya ng facade before he comes to the stage. And, ayun, tapos yung facade niya, yung parang, doon, yun yung pinapalabas niya. Para hindi siya magmukhang nahihiya. So, ayun. At saka parang, makikita mo talaga dun sa conversation namin na gustong-gusto niya talaga mag-host. Although, he wasn't born with the talents and stuff like that. And he wasn't good initially. Ayun, like parang, alam mo talagang he wanted to be better. Tapos lalo na yung mentality niya when it comes to speaking. Tsaka yung the fact na ayaw niya ng dead air. Mga ganun. Like, as much as possible daw ayaw niya talaga ng dead air. Tapos yun, lang.
Like, at saka yung upbringing niya rin, na, yung isa rin kasi namin pinag-usapan is yung fact na palagi siyang palipat-lipat. So, for example, galing siya sa place na starts with B, I forgot, pero ngayon nandun siya sa Valenzuela, tapos pumunta daw siya, tapos before daw galing sila sa Tugigaraw, Santiago, tapos dito sa Solano, dun sa harap. Wala lang, like, uh, yung tinanong ko siya kung nakakonect ba yun sa pagiging host niya. He said na parang not really naman. Pero I guess it was a part rin. Ayun. So, wala. Super duper cool lang nung conversation namin. Kasi madami akong natutunan about regarding public speaking and stuff like that. It's super duper amazing. Ang galing niyang speaker. Especially nung usapan namin. Like, mostly siya yung ano ba? Siya yung nagsalita. Siyempre, ganoon naman yung sa lahat ng episode. Pero siya, wala. Ang dami niyang gusto sabihin. Ang dami niya rin kaya sabihin. Ang dami niya rin, wala lang, parang kaya niya lang i-continue yung conversation. And you don't really have to worry about dead air and stuff like that. Ayun. Tapos, yung isa ko ring nakausap, si Sir Lucky. So, for Sir Lucky naman, yung parang gusto ko lang, I guess, matuto sa kanya is yung pagiging dorm manager niya. And also, yung mga dormers in general. Kasi siya yung pinakamadaming na-handle na dormers. I mean, siya yung pinakamatagal na rin na nag-handle ng mga dormers. Yun. So, madami siyang ideas, madami siyang insights about dito sa dorm. So, ayun. So, feel ko it was a must to interview him. And doon naman sa interview namin, parang, ayun, like, pinag-usapan namin yung dorm, anong pagiging magaling na dorm manager, ano yung parang what it takes to, yung mga sacrifice na ginawa niya, ba? Kumbaga, para dito sa dorm. Tapos yun, medyo napunta na rin kami sa mga advice niya for me, advice niya for dormers, advice niya for, for the dorm managers. Tapos yun, medyo napunta na rin kami sa mga topics kagaya nung past niya, na yun daw parang yung isa namin pinag-usapan nung high school daw siya at nung college medyo like rowdy, magulo, magilero, kumbaga, joke lang. Ayun, like parang yung mga yun. Tapos in comes college, nag-nursing na siya, tapos naging licensed nurse na siya, and yun, tapos inaya siya nung mga tagli niya na mag-work dito sa Pisay as a dorm manager, nung guidance counselor pa daw yung mama niya. Wala lang, like, yung maangas ka na, yung isang natutunan ko sa kanya is, yung sabi niya na, yung mga nangyari sa'yo noon, it's what made you, parang, ano ba, like, yun, like, yun yung bumuo sa'yo daw, na, yun nga, like, may nagtatanong daw na, may nabasa daw siya nun na, kunwari may magtatanong na, yung mga past mo ba, may mga gusto ka bang i-erase doon? Yung mga parang ganun. Sabi niya alam mo masama yun. Or like parang, dapat ayaw mo may i-erase sa past mo. Kasi, yun yung nagbuo sa'yo And ayun, like, don't feel regret daw. Tapos yung mga yung parang diniin niya talaga sa akin kanina. Actually, hindi kanina. Like, ano ba? Parang kanina lang The joke. Last week. Ayun, like, be thankful, be grateful for your parents and also God. So, ayun, parang dun na nag-revolve yung story, yung mga gusto niya ipahintulot sa mga dormers, sa akin, yung mga tips niya. And, ayun, like, yung isa rin na cool, siguro, yung fact na
I guess, gusto ni sir na someday, makakuha ng bigger job dito sa Pisay. Wala lang. Super cool. Ano pa ba? Yun lang naman, I guess. Ang I guess, parang synopsis ko for this, uh, for The Boys After Dark. Yung mga guest at saka conversations na pag-usapan. Ay, yun. So, ayun. I guess, mas madami na, mas na-gets ko na. Mas na-gets ko na yung dynamics dito sa dorm. Kasi, yun, although, madaming ang personalities, that's a given. Pero, ayun, like kasi, for me, like, most people dito sa dorm, an amalgamation of different, personalities na feel ko, na natakel ko. For example, let's say, we have Ruel, for example. Let's talk about a person that I know. So, and si Ruel, for me, combination siya nung conversation ko with Zach at saka, Zach Sacramed, Isaac Muega, at saka si Albrix, at saka si Vem. So, for example, si Vem, and yung napag-usapan namin is yung hobbies, diba? So, Rel, madami yung hobbies. Tapos, si Ruel rin, gamer. Tapos, si Ruel rin, performer. Tapos, si Ruel rin, yung madaming stories about his childhood. So, yung mga parang ganun. So, for me, yung mga core personalities, I believe, napag-usapan na namin. So, isa rin, I guess, na cool na natutunan ko, wala, like, although 6 years ko ng mga naging kaibigan, yung majority ng mga nakausap ko doon, like, madami pa rin ako hindi alam sa kanila. And for me, mga ganitong conversations is, good for the friendly relationships, I guess. Lalo na, for example, nung conversation namin ni Jorens. I'm gonna admit, hindi kami close. Pero nung conversation na yun, I feel as though mas naging close kami. Kasi mas madami na akong nalaman about him. And yung parang workings ng mind niya. Ayun. Cool lang. Yun lang. So, this has been The Boys After Dark. Extra episode. The, ano ba? Gabriel episode. Or the, ano bang funny title? Yun na lang. Makikita nyo na lang sa thumbnail kung ano napag-isipan kong title. Ayan. Thank you. This has been The Boys After Dark. Good night. Bye-bye.